Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ng Pinay na walang habas na pinagsasaksak sa Saudi Arabia. Live mula sa Pangasinan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, ngayong bago mag-Oktubre talaga ang tapos ang 2 taong kontrata ng OFW na si Marjoret Garcia na nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Pero ang inaasahan sanang homecoming, bangkay na nang makabalik dito sa bansa. Kinailangang akayin pa si Tita Gonzales makalapit lamang sa ataol ng kanyang anak na si Marjoret Garcia na dumating na mula Saudi Arabia. At nang makalapit, hindi na napigilan ang buhos ng emosyon. September 16 nang pagsasaksakin si Garcia ng kapwa kasambahay ng isang Kenyan national. Halos 2 linggo ang lumipas bago ito nalaman ng OWA. Ito yung OFW, si Marjoret, yung mahal na kanyang amo. At hindi lamang tayo nagluluksa, kundi pati yung kanyang mga Arab na mga employers. Kilalang masipag at maaasahan daw nakasambahay si Marjoret. Kaya nakuha niya ang loob ng mga amo, pero tila naging mainit naman siya sa mata ng katrabaho. Sa kwento sa amin, parang nagkakainggitan eh. Kasi nga mahal na mahal siya nung kanyang amo eh. So sa trabaho, ang binibigay sa kanya ay mga personal, magaang, binagdagan siya ng isa pang kasama para nga gumaang yung kanyang trabaho. Agad namang napaaresto ang salarin ng Saudi government. Bilang tulong sa mga naulila ni Marjoret Garcia, magpapaabot ang OWA ng abot sa 240,000 pesos. Kasama rito ang death at burial assistance, tulong sa kabuhayan at scholarship para sa isa sa 2 anak na naulila ng napaslang na OFW. Sa kabila nito, aminado si House Migrant Workers Committee Chairman Ron Salo, wala pa rin dapat na masayang na buhay ng mga kababayan nating naghahanap buhay lamang sa ibayong dagat. It's a risk na any person can face. So kahit nasaan ka, kung yung naging fellow employee mo, colleague mo, kinagalitan ka, wala kang way para to predict that particular concern, paano mangyari. Habang nanduron po sila, of course, yung support, yung protection na ibibigay po ng Estado, limitado kasi nasa ibang jurisdiction po sila. Kaya naman isinusulong ng mambabatas na magawan ng paraan na mas mahikayat ang mga Pilipinong manatili sa bansa. The best way for us to be able to protect our kababayans is when they're here in the Philippines. So ang pinakamaganda po talaga dyan is to make sure that there will be more employment opportunities for them back home. Julius, sa ngayon inayos pa muna sa morgue dito sa Dagupan, Pangasinan ng labi ni Marjoret Garcia bago ito dalhin sa bayan ng San Jacinto kung saan ibuburol ang labi nito kung saan doon nakatira nga itong naturang OFW. Pero kahit nakakulong na at naaresto nga itong nasa likod ng pagpatay sa Pinay OFW, marami pa rin tanong daw, question sa mga kaanak nito. Lalo't lumalabas kasi na yung Kenyan national na naaresto ay matagal na raw wala sa pinagtatrabahuhan kasama ni Marjoret. At iba rin daw yung kwento ni Marjoret patungkol sa kanyang mga amo dito sa kanyang mga naulila. Pero paninindigan ng OWA, nasagawa na nga daw yung kanilang investigasyon hinggil sa naturang pangyayari. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.